Boss, alam ko kaya ka nahulog kasi sinusubukan mong kunin yung paddle. Salamat. Sigurado kang okay ka lang? Chongyao, huwag ka nang umasa pa. Ha? Una tinulak mo ako, tapos tumalon ka para kunwari iligtas ako. Akala mo siguro observed ka na sa lahat ng utang mo, nagkakamali ka. Boss, sa totoo lang, hindi na uso yung linyang yan eh. Nung sinaunang panahon pa yan, nag-improve na kaya ang mga idol drama. Tara, doon tayo sa hotel. Anong gagawin natin sa hotel? Siyempre magpapalit ng damit. Ano sa tingin mong gagawin ko sa'yo? Mahirap na, no? Ano, tara na? Ha? Xiangxi, tingnan mo may lake doon. Bakit di na lang kaya muna natin unahin yung bangka sa lake? Ay, hindi. Ano pa ang hinihintay mo? Tara na. Natatakot ka, no? Huwag ka matakot. Masaya tong haunted house. Tara na. Xiangxi, di ka pa natatakot. Ayos lang, poprotektahan kita. Ay, naku, ayoko na. Nakakatakot naman. Xiangxi, ayoko na. Okay lang yan. Ha? Ano ba yun? Kamaingay na ito. Nasaan na sila? Wala na yata sila. Tingin mo. Kumusta? Masaya, di ba? Nakaka-excite, di ba? Hindi kaya parang self-torture na itong ginagawa natin eh. Takot ka ba din? Bakit ang putla ng labi mo? Feeling ko, anemic na ako. Eh di, pumikit ka na lang. Ilalabas kita dito. Wag na. Mas magpapanik ako. Hawakan mong kamay ko. Okay, sige pa, kapit. Tara. Tara. Bilisan na natin, please. Ayos ka lang? Hoy! Hoy! Ayos ka lang ba? Ha? Uy, naku, sorry. Ilalabas na kita. Kaya pa ba? Nasa exit na tayo. Tapos na. Oo. Alam mo, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo ng mga chismis. Madalas mo raw ligawan yung mga naging client mo. Ito ba yung style mo? Hindi ganun yun, Xiangxi ah. Baka sila yung may mali siya. Gusto ko lang nalinawin to sa'yo. Meron akong dapat gampanan at obligasyon. Una sa lahat, walang halong feelings yung trabaho ko. Hindi ko ginagawang girlfriend yung mga naging client ko. Pangalawa, ikaw lang naman yung gusto ko. At saka, nagbago na ako ngayon. Dahil ba sa akin? Ha? Matanda na tayo. Gets ko. Buti naman na-gets mo. Hindi, mali ka. Teka, hindi mo naiintindihan. Xiangxi, hindi naman ganun yun. Pananagutan ko naman kung ano nangyari. Sa atin kagabi. May nangyari kagabi? Yung ano...
Hello? Miss Wang, kamusta? Ayos lang naman. ah. Hmm. Miss Wang, busy lang ako ngayon. Pasensya na. Oo. Oo ba? Sige, usap na lang tayo mamaya. Tama. Oo naman. Sige, bye-bye. Bye-bye na. Okay, bababa ko na. Client ko. Babaeng client. Oo, client. Oo, tama. What a coincidence. Kakasabi ko lang eh. Tapos ka na ba? Sabi ko busy ako ng weekend. May importante akong ginagawa. Siguraduhin mo may magandang dahilan to pagtawag mo. Kung hindi, lagot ka sa akin. Makinig ka. Pumunta ka sa villa, kumuha ka ng full set of clothes para sa akin. Send ko na lang yung address. Lahat ng damit, pati underwear. At saka, maghanap ka na din ng pambabae. Bumili ka na din ng full set. Damit pang babae? Anong ginawa mo? Bakit kailangan mo yun? Bilisan mo na lang. Xiangxi, mukhang mauuna na ako sa'yo. Sige, ayos lang. Dahil mas importante ang trabaho. Oo. Para kay Miss Wang. Hindi, si Chen Hong to. Hindi ba nagpabili siya ng pambabae na damit? Narinig ko lahat. Bilisan mo na. Huwag mo na siyang paghintayin. Si Chen Hong nga nagpapabili. Hindi ka naniniwala, no? Yari talaga sa akin yun. Magpapaliwanag ako mamaya, Xiangxi. Pasensya na. Tapos na ako, boss. Ikaw naman. Boss, yung damit Huwag mo. mo akong hawakan, kaya ko na to. Sandali, boss. Grabe naman yung reaction mo. Wala naman akong ginagawa. Akala ko kasi expert ka pagdating sa mga relationship. Mayayain ka pala. Nagmukha tuloy akong bastos. Chen, nandito na ako. Pabukas. Bakit ba? Tigil, pumasok ka na dyan. Akin na yan, umalis ka na. Bakit ganyan yung tsura mo? Nasaan si Xiang Yao? Anong ginawa mo kay Xiang Yao? Uy! Uy! Xiang Yao? Binuli mo ba siya? Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa Standards din yun? ako, no? Anong sinasabi mo? Teka, anong standards na sinasabi mo? Oo, tamang narinig mo. Yung mukha mo hindi pasok sa standards ko. Makapagsalita ka, akala mo pasok ka din sa standards ko. Teka nga sandali. Tumigil nga kayong dalawa. Sabihin nyo nga, bakit ganyan ang suot nyo? Ano ba nangyari sa inyong dalawa? May engot na hinulog ako sa tubig. Yung engot na yon, niligtas ka. Ha? Di namin mong engot ka? Tumigil na kayong dalawang engot. Eto, magpalit na kayo. Alis na ako. Teka. Subukan nyo lang na pagkalat to. Kundi malalagot kayo. Tandaan nyo. Oo na, engot. Mag-ingat ka. Huwag ka mag-alala, boss. Ayoko rin may makaalam nito. Siguruhin mo. Mm. Huwag mo akong hawakan. Ife, Scarlett, isave mo nga yung settlement report kasama na yung sa verdict. Kailangan ko ngayon. Chungyo, tulungan mo ako gumawa ng appointment. Boss, ayos ka lang ba? Gusto mo bilang kita ng gamot? Kaso parang ayaw mo yata eh. Gusto ko, kaya lang kasi itong... Alis na. Ito na nga eh. Hoy, napapansin niyo ba yung boss niyo? Bigla na lang siyang naging mahinahon pagkatapos niyang magkasakit. Ay, bagay sa kanyang may sakit. Kahit na ganyan ang kondisyon niya, pinapakita niyang malakas siya. Ay, ang cute niya talaga. Ganyang lalaking sakitin ba mga tipo mo? May sakit ka, lumayo ka. O, Chang Yao, may sakit ka din? Lumayo ka, wag mo akong hahawahan. Di ba sabi mo, gusto mo yung mga ganito? Sinabi ko ba?
Buti at nakabalik ka na, boss. Oo, Gusto mo ng ginger tea? Ginawan kita. Bagay ito sa may sakit. hindi na. Effective ba yan? Oo naman. Madaming benefits ang ginger tea. Hindi ka pa ba nakakatikim? Pahingi ako. Akala ko ba ayaw mo? Inubos ko na. Boss, pwede ba akong humingi ng pabor? May sakit kasi ako ngayon eh. Wala na akong energy. Instant noodles na lang tayo ngayong dinner. Pagkatapos nun, stir-fried noodles. Okay lang ba yon? Magpahinga ka na nga lang. Kailangan din ng effort kapag gumagawa ng instant noodles. Tsaka hindi ko lang maintindihan, bakit gusto mo akong tumira dito sa bahay? Saka gusto mo akong maghanda ng dinner. Bukod sa paghanda ko ng pagkain, gusto mo pa akong kumanta. Pero hindi mo naman kinakain. Ang labo nun, di ba? O baka naman, ginagawa mo lang to para subukan kung mafo-fall ako sa'yo. May balak ka, no? Sa totoo lang, dahil sa... Chenhang? Alam ko nandyan ka. Chenhang! Hoy! Teka! Huwag mong Chenhang, bubuksan ang pinabalaan pinto. kita. Kapag hindi mo tumulong Sino yun? malalagot ka Ex-girlfriend talaga mo? sa akin. Hindi, huwag mo siyang pansinin. Huwag mong bubuksan. Basta wag. Chenhang! Nagagalit na ako! Wow, ito pala yung babaeng tinataguan ni Shenhang. Chenhang, kapag hindi mo binuksan ang pinto, magsaskandalo ako! Kumusta? Wala ako sa bahay. Huwag mong guluhin ang girlfriend kong si Chang Yao. Sino ka bang babae ka? Hinahanap mo si Shenhang? Ako nga pala si... Tama na, hindi mo kailangang ipagyabang. Alam ko naman na girlfriend ka ni Chenhang, wag mo nang ipagkaila. Ha? Chang Yao. Ayoko man aminin. Pero maganda ang taste ni Chenhang. Pero wala namang namamagitan sa amin. Alam ko, masigit pa doon yung relasyon yung dalawa. Pwede ba akong pumasok? Oo naman. Tumira pala dito si Chenhang dahil lang sa katulad mo. Mas tiniis ang ganitong apartment. Pero ito ang tandaan mo, pansamantala lang yung nararamdaman niyo. Mali ang iniisip mo sa Huwag amin. kang makampante. Ha? Marami pang pwedeng mangyari, kaya tandaan mo, sa akin lang si Chenhang. Mm, Hanggat hindi pa siya kinakasal. Ako, si Dongmin, makikipagkumpetensya sa'yo hanggang dulo. Tandaan mo to. pero hindi naman kasi talaga ganun yun. Paano ko ba sasabihin para maniwala Bakit pa ka? hindi mo na lang aminin? Nag-text pa siya sa akin. Tingnan mo. Huwag ka masyadong masaya. Sayo-sayo. Andito ako para makipagkompetensya ngayon. Makinig ka. Si Chenhang ay sa akin lang. Kuha mo? Yun lang naman. Hatid na kita. Sige. Salamat. Umalis na siya. Boss, bakit naman ganun yung text mo sa kanya? Kasi panigurado na pagbubuksan mo siya ng pinto. Ang galing mo naman, boss. Pero kasi, baka kung anong isipin ng babae mo, baka magselos yun. Kaya binuksan ko na lang yung pinto. Nagkakamali ka. Walang namamagitan sa amin. Sino ba siya? Anak ng malaking client. Binasted ko siya, pero ayaw niyang tanggapin. Bigatin ba yung client na yun?
Unang client nung nagsisimula pa lang ako. Kung ganun, special nga sa'yo. Kaya siguro, iniiwasan mo yung anak ng client mo at naisipan mong dito tumira. Tama ba? May hawak akong family case nila. Ang halaga nun nasa 700 million. Pero boss, alam na ni Dongmin yung address mo. Wala nang saysay kung dito ka pa rin nakatira. At saka isa pa, nakatira ka dito kasama ng empleyado mo. Hindi ba nakaka-insulto yun? Hindi mo ba naisip lumipat? Bukod dito sa apartment, wala ka na ba talagang malilipatan? Wala na. Meron sana akong villa, kaso malayo yun sa firm. Hassle sa akin kung doon ako titira. Weird ng mayayaman. Ting-ting, naniniwala ako na may tinatago yan si Qianhang. Lawyer na 100 millions ang net worth, pero mas pinipili pang tumira kasama ako sa maliit na apartment. Baka dahil meron na siyang masunurin na katulong. Huwag kang magulo, nag-iisip ako. May kakaiba talaga dito eh. Ano kayang meron? Faye, magpalamig ka muna. Uy, salamat. Ikaw din ba? Uy, ang bait mo naman. Nakakaya naman. Paano ba to? Normal sugar sana. Next time. Ano meron, Chungyaw? Meron ka bang copy ng mga cases ni boss ng mga nakaraang 3 buwan? Gusto ko kasing pag-aralan eh. Oo, meron din ako mga meeting notes dito. Walayan ko lang. Ayos. Ang galing mo talaga, Faye. Buti mabait ka, Chongyaw. Mga katulad mo talaga ang kailangan ng Junhang and Company. Ganun naman tayo dapat. Paalala ko na, huwag kang kakanta kapag naghahanda ka ngayon. Magluluto ka ulit mamaya. Hindi ka nagdi-dinner pero nagpaluto ka sa akin. Hindi healthy sa akin na matulog ng busog. La 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 la. Handa na ba ang pagkain? Hoy, ano ba? Tulog ka na? Ginagawa niya akong parang sleeping pill. Singaw, may mga asikasuhin ako mamaya. Huwag kang maghanda ng midnight snack. Hindi pala makatulog, ah. La 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 la. Boss, gumawa ako ng lugaw. Gusto mo ba? Papasok na ako, ah. Nakatulog na talaga siya. Alam ko na ang sikreto mo. Sabi ko na nga ba may kakaiba eh. Chingyaw. Chingyaw, naghanda ka ba ng midnight snack kagabi? Pero di ba sabi mo wag na akong gumawa? Para sa akin lang yun. Next time, kapag sinabi kong huwag kang magluto, di mo rin ipagluluto sarili mo. Boss, natapos mo ba yung materials mo kahapon? Kailangan mo ng tulong? Ah, madali lang yon. Kaya kong tapusin yun, hindi nagpupuyat. Good morning, Bao. Chongyaw, alam mo bang may meeting kami dapat ni boss kahapon? Pero hindi siya nagpakita.
Oo naman, alam ko. Hindi mo alam. Wala ka alam. Nag-sorry lang naman siya sa akin. Nakatulog daw siya. Sorry? Ilang taon ako dito? 4 years na. Mula nung nag-umpisa ako rito, ngayon lang siya nag-sorry. Baka mali ka lang ng dinig. Sigurado ako. Sinasabi ko sa'yo, walang matigas na tinapay sa mainit kong kape. Ganun ako kalupit. Nagtatrabaho ako kahit may injury ako. Simbolo ng galing ko yung pag-sorry niya. Congratulations, Bao. Napapansin mo rin ba na nagbago siya? Ha? Parang ang bait na niya. Para na siyang tatay natin. Hindi na ganun kainit ang ulo niya. Ang kunya. Yan na yata ang resulta ng pagkakahirap niya sa mga tao. Ano problema? Kung hindi ka masaya kay boss? Paano mo nasabi? Kanino di masaya? Wala. Sa doktor ko yon, hindi ako masaya sa ginawa niya. Ang tagal kasi gumaling nito. Natuluyan na ata o ano. Parang hindi na ata ito gagaling. Hindi kayo mali yung pagkakabit. Ang sakit eh. Chungyo, mag-prepare ka na. Dadating si Shujun at ang lawyer niya para pag-usapan ng pre-trial. Sabihan ba natin si Miss Bai? Di siya makakapunta. I-update mo na lang siya pagkatapos. Sige. Attorney Chian, nandito na si Mr. Shu. Dito po. Mr. Shu, Hello, Attorney Chen. Attorney Chen. Hello, ako ang representative ni Mr. Shu. Gu Beijing. nice to meet you. Have a seat. Okay. Mauna ka na. Attorney Chen, sa totoo lang, kaya kami nandito para pag-usapan yung areglo. Willing akong ibigay ko ano yung dapat sa kanya. Hindi ko naman siya lalamangan. Pero kasi si Xingmang, ayaw akong kausapin. Wala na ako ibang choice. Mr. Shu, ibigay mo sa akin yung settlement plan mo. Ako na ang magsasabi sa client ko. Sige. Ito. Salamat. Ito yung settlement plan namin. Inaasahan ni Mr. Shu na masisettle natin to out of court. Sana itong agreement na to sapat na para maipakita na sincere ang client ko. Alam nating lahat na celebrity si Miss Bai. Makakasama ang litigation process.